Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So, lipat na lang po tayo dito sa unang magtatanong, si Aset Galorio. Sorry po, uminom na ako ng tubig. Yun, okay. Ano atin, te? Ano po? Go ahead, te. Anong gusto mo itanong, te? Yung halimbawa, kasi matagal akong walang confession. So, doon ko nalaman kay Father, naka-attend ako sa Taguluan, yung talk ni Father Darwin. So, doon ko nalaman na yung cares. Actually, matagal na akong choir, pero hindi ko alam ng ano. Tapos, matagal na akong walang confession. Pero, nagsisimba naman kami every Sunday. Kasi choir kami ng husband ko. Dalaga, binata pa siya. Hindi pa kami mag-asawa, choir na kami. Hanggang lumaki na ang anak namin. Choir pa rin kami. 1987 ata. 1987. Choir kami sa, tapos palagi nagsisimba. Pero matagal na akong hindi nag-confession. Parang siguro 10 years. Lah, sobrang haba nun. So, ang tanong mo, te? Tapos, pag nagsimba, hindi ba pwede mag-receive ng communion kung walang confession? So, kung magsisimba lang, walang communion? Pwede bang ganun? Brother Angel Santos. Ano yun, te? Until na maka-confession ako? Brother Angel Santos? Mahaba-haba yun. 10 taon po. sa isang araw lang, ayon sa turo ng simbahan, ilang beses tayo nagkakasala, pagising mo pa lang, sa isip mo, no? Ang pagkakasala ng tao, di ba, sa isip pa lang, tao sa salita pa. No? Oo nga. Pero hindi, siguro naman, bro, siguro naman, hindi lang ako. Marami, David. Yan na nga. So, may gawa pa, may isip pa, may gawa. Tapos meron pa pagkasalanang pagkukulang. So, tapos sabihin natin yung mga tinatawag na tinapik ko po dati dyan, yung 7 deadly sin, no? So, napakadami po talagang kasalanan na pagka-iisipin mo, napakarami niyan. Yung 7 deadly sin lang, isa-isang sin lang na pride, no? Halimbawa, yung P, pride, palegas yun, pride, avarice, lust, gluttony, anger, ang dami po nun. So, sa isang pride lang, yun lang pride na kayabangan at arrogante, kasalanan na yun, no? So, and then yung pride na hindi ka ayaw mong magpatawad, napakalaking kasalanan na rin yun, no? Although dahil nga lack of lack of knowledge din, pwedeng nga sabi ng simbahan naman, pag hindi naman full knowledge, wala tayong alam, pwede rin hopefully, no, pwede siya maging venial sin lang. But pag sinabing deliberately consent, kasi naging mortal sin siya sa pagpaulit-ulit. At lalo na, yun nga, no, imagine mo sa 10 years, sa isang araw lang, mahina 7 kasalanan, isang araw, multiply mo sa 10 years. Ngayon, nagre-receive ka pa ng communion, and that's another thing. That's another kasalanan. Ano ba yung kasalanan sa habang receive mo? Ilang
kung araw-araw ka nagre-receive, kung every week ka nagre-receive, ano bang kasalanan ng tawag doon? Tawag doon sacrilege. So that's another, yun, biblical po yun, no? Unang Korinto nga po, bro, ulitin natin sa mga bagong, nakikinig ngayon. Unang Korinto, chapter 11, biblical to, 11 verse 27 to 28, bro Jando. Okay, unang Korinto, chapter 11, verse 27 hanggang? To 28. Okay, ito sinasabi. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang Sige, doon po sa 27 pa lang nagkakasala. Ulitin natin 27. Kaya sino man kumakain ng tinapay na hindi karapat-dapat, nagkakasala na sa katawan at dugo. During that time po, sabi nyo nga, hindi pa kayo no? So, isipin pa lang natin yung 7 deadly sin, yung napakarami na sa kasalanan sa isip mo, sa salita, sa gawa, sa pagkukulang, napakarami na. So pag hindi ka karapat-dapat, pinaliwanag na simbahan yan. Kaya maganda nga po may church no? Sa katikisim. Ang katikisim kasi nagpapaliwanag yan ng tungkol sa banal na kasulatan sa Biblia, no? So sa katikisim, kasi noon may charismatic dito. So parang nawala ang charismatic. Kasi yung pare na nagdala dito, so na-assign ng ibang parokya. So nawala talaga ang charismatic. So, di ba yung charismatic? Ang charismatic din po kasi sa ating charismatic community, okay lang yan, mga Bible study. Ang problema nga dyan, wala rin katikisim dyan. So, hindi naman nila, kahit ako matagal ako sa charismatic, di ba? So, swerte ko lang kasi dinala ako ng kaibigan ko sa Taguluan. Yung kay Father Darwin, doon siya nag-talk last November, second week of November yun, sa Taguluan, sa Cagayan. Blessings po yan. Kasi nalaman nyo. Doon ko nalaman. Kung hindi tuloy-tuloy kayang ang kasalanang malaki. Biro mo, ano ba yung tawag ulit tuloy po natin, no? Ano nga ba tawag dun sa ang kasalanan mo na hindi ka nagkukumpisal, hindi ka tayo nagko-confess, no? Ano ba kasalanan nun? Ayan, nagkakasala, sabi sa Biblia, pag hindi ka karapat-dapat mag-communion. Ngayon, anong kasalanan yon? Bro Jando, mayroon bang makakapagbasa sa atin tungkol sa sacrilege, bro? 21:20. Bro Romel, nandiyan ka po ba? Okay, Bro Romel Palma. 21:20. Mukhang ikaw na lang, Bro Jando. Wala si Romel Palma, so i-try ko ilabas bro sa browser. Para malaman ni sister, mukhang medyo ako yung makulit na tanong sa punto ng punto sa Messenger. Kasi makukulit ako kasi konsensya na talaga ako. Makukulit talaga marami-rami na. Nakulita na siguro yung punto na punto per punto sa akin. Sa Messenger. Tanong ako ng tanong. Bahala na. Okay, tingnan ilang natin sacrilege ang nangyari. Sige po. 21:20. Katikisim po natin. Turo na simbahan to. Nag-serve pa naman ako sa simbahan. Ano yung Brother John? Isa pa yun. Angel, 21:20, bro. Ano ba tawag na sa kasalanan yung nagawa din? Maliban dun sa iba pa. Yan, yung pagsubo nyo ng hostya, hindi karapat-dapat. Ayan po. Okay, ipakita sa screen yung yung 21:20. Narito, sabi dito is sacrilege consists in profaning or treating unworthily the sacramentals and other liturgical actions, as well as persons, things, or places consecrated to God. Sacrilege is a grave sin, especially when committed against the Eucharist. For in this sacrament, the true body of Christ is made substantially present for us.
Tatagalogin natin yan. Ang tawag dyan, sacrilege po. Ang kasalanan nyo pa. Additional yun kasi hindi karapat-dapat. Nagsubo tayo sa lahat ng mga nakikinig ngayon ha. Sacrilege ang tawag dyan. Nasa Biblia yan. 1 Corinthians chapter 11 verse 27-28 po. No? Ngayon, ano ba yung Tagalog po? Yung bang tinitreat nyo, yung banal na, yung tinitreat nyo yung tao. Actually, yung hindi ka rin karapat-dapat sa, yun nga, nag-choir kayo, di ba? Tapos yun na hindi pala kayo nagko-confess, subo kayo na subo din. Pero halos kami lahat. Kasal po kayo sa pare? Opo naman. So, 1980s. Opo naman. Ito yung Tagalog ba, Angel? Ha? Ito yung Tagalog. Ang sacrilege ay binubuo sa paglapastangan o pagtrato ng hindi karapat-dapat sa mga sakramento at iba pang liturhikal na mga aksyon, gayon din sa mga tao, bagay o lugar na inilaan sa Diyos. Ang sacrilege ay isang mabigat na kasalanan, lalo na kapag ginawa laban sa Eucharistia. Dahil sa sakramento na ito, ang tunay na katawan ni Kristo ay naroroon pa ng malaki para sa atin. Yun. Mabigat na kasalanan, sister. Hindi siya maliit. So, hindi po galing sa amin yan, no? So, but anyway, salamat sa Diyos na wag po muna kayo hangga't hindi kayo nagko-confess, mag-general confession po kayo, kasama ng pamilya, ng asawa mo, no? So, di pa naman huli ang lahat po. So, you go to confession po, please, as soon as possible. Bago kayo magsimba, make a schedule for appointment po kayo. Ngayong week na to, baka may mga confession dyan. Or isa father pero pwede naman magsimba, hindi lang mag-receive ng communion. Yes, pwede naman magsimba. Po yun. Walang problema sa pagsimba. Sa mga nakikinig ngayon, pwede po magsimba ha. Pero yun nga, huwag kayo na mag-receive ng communion kasi yun na nga, mabigat na kasalanan. So, hindi ako nagsabi mabigat. So, ginawa nyo yun sa 10 years. Gano'n na karami ang kabigat na kasalanan. So, ang mahirap dyan, pagpalagay natin ngayon, nalaman nyo na mabigat pala. Pag namatay dyan, sabi, baka makamatay yan sa Catechism of 1035. Sabi doon, pagka nakamatay natin ang mga mortal sin na yan, immediately, we will go to hell, sabi, pagka namatay. So, kaya sabi ko, mapalad po tayo, mapalad kayo, narinig nyo to. Kasi at least yung iba, alam nyo na, namamatay, hindi nakakapag-confess, diba? So, ang daming namamatay, biglaan. And then, ang Catechism natin, 1035, nakalagay doon na agad-agad pag namatay ang tao na with mortal sin, lalo kayo po, ang dami. No? Ang daming mabibigat doon kasi ang daming sacrilege na nangyari. No? Brother Angel. Maliban pa, yes bro. Eto. The teaching 1035, malinaw po yan. Mas maganda, Tagalogin mamaya yan. Sige po, sa lahat na nakikinig, pakinggan. Tagalogin natin to. The teaching of the Church affirms the existence of hell and its eternity. Immediately after death, the souls of those who die in a state of mortal sin descend into hell, where they suffer the punishments of hell, eternal fire. The chief punishment of hell is eternal separation from God, in whom alone man can possess the life and happiness for which he was created and for which he longs. So, ating Tagalogin ito. Ano ang resulta niya kung Tagalogin siya? Okay, ganito ang sinasabi. Ang turo ng simbahan ay nagpapatunay sa pagkakaroon ng impyerno at sa kawalang hanggan nito. Kaagad pagkatapos ng kamatayan, ang mga kaluluwa ng mga estado nasa mortal sin, mortal na kasalanan ay bumababa sa impyerno, kung saan sila ay dumaranas ng mga parusa ng impyerno, walang hanggang apoy. Ang pangunahing kaparusahan ng impyerno ay ang walang hanggang paghihiwalay sa Diyos, na kung saan nag-iisa ang tao ay maaaring magtaglay ng buhay at kaligayahan kung saan siya nilikha at kung saan siya ay nananabik. Ayan, tama yung ebanghelyo po natin nung kanina, yung binasa ko kung ano nyo, no? Yung ebanghelyo natin ngayon, sabi natin pa yung Kristo sa mga alagad, mapalad kayo. Narinig nyo yung mga narinig nyo ngayon na hindi narinig ng iba, no? Ng may ibang propeta. Tama, ngayon po, yan, narinig mo ngayon. So, this is the moment. Sabi nga, this is your blessings na marinig natin. No? The truth really hurts, but the truth
pansinin nyo, totoo yung sabi ng Biblia, the truth will set you free. So ngayon, nalaman natin lahat ito, please, no, sa lahat na nakikinig ngayon, sana magkaroon tayo, sabi ng Ebanghelyo, magkaroon tayo ng kalooban na parang bata. Ano ibig sabihin nun? Sana, let's obey. No? Lahat na narinig natin, need to obey. Kasi na parang bata, nandidepende tayo kay God. So, we need to obey. Kung hindi, ayan, hindi biro ito. You will go to hell. Pag namatay ang tao, ang daming mga nakarinig ngayon, matitigas pa rin ang ulo. This is not a joke kasi that's eternal fire. Wala na tayong babalikan. Billion of years, doon na lang. Wala na, that's it. That's the final. Wala ka ng pamilya, wala ng Diyos. Para ang mga tao hanggang ngayon, hindi kasal, ayaw pa rin magpakasal, may ginagawang kasalanan, ayaw pa rin magkumpisal. And this is not a joke. Yung mga mortal sin na yan, napakarami kaya nga sabi ng ating Panginoon Kristo, ko konti maliligtas eh. Minsan 100, pinaiwatig nga nung isang yung soul na nagpakita sa mga saints. So, sabi, 100,000 na namatay isang araw, ilan lang naligtas. Diyos ko, kinakabahan nga ako doon. Apat lang yata naligtas. Biro mo, 70,000, 100,000. Isang araw namatay. So, hindi biro. So, this actor, so now, let's make it a blessings po. So, at least salamat sa Diyos. Ngayon, nalaman na natin. Lahat po na nakikinig ngayon sa buong mundo, go to confession. At be thankful na nalaman natin to. At least may pag-asa pa. Go to confession, kapatid. Okay. So, Ate Seth, okay na ba yun? O may follow-up question ka pa? Wala na po. Yun lang. Okay, so dapat makapag-kumpisal ka na agad eh. Mahaba-haba na yung 10 years. Ate Edna? Yan yung sinabi ko sa iyo kanina na Diyos Ama. Anong Diyos Ama? Siya yung nagsabi noon na may tinatanong siya about Diyos Ama, yung pag-rosaryo daw ng alas 12. Oo. Yung ano ba yan? Diyos, ano tawag ko, sis? Ako yung kachat mo kasi, sister. Diyos Ama. Nagro-rosaryo siya ng Diyos Ama. Yun yung naintindihan ko doon sa testimony ni Brother Emil, Brother John doon sa Kristan na na-possess dahil isa doon. Okay. So, ano masasabi mo doon, Brother Angel? Wala ba si Brad? Brother Tata Rosal. Ikaw, Brother Tata Rosal. Deliverance minister to eh. Brother Tata Rosal. Yes, anong? Yung ating ngayon is nagdarasal siya ng rosary, Diyos Ama daw. Minsan daw, ano masabi niyo doon? Kasi merong sakristan na lumapit kay Padre Darwin, na-possess ng dahil dyan sa ganyan. Ano masabi mo doon, Brother Tata? Alas 12 siya ng gabi nagdarasal, alas 12 ng gabi. Yes, posible ang nagbigay niyan ng utos ang albularyo dahil walang ang simbahan wala nag-prescribe ng magrosaryo tayo para sa Diyos Ama. So sa mga albularyo rin, yan dahilan na sa pinin na ma-possess pa tayo kung ating sinunod ang ritual ng mga albularyo na binigay sa tingnan yung sinod na ritual ng albularyo. So far, Brother Jando, hamantayin na wala kang nakita na mayroong mga prayer para sa rosaryo para sa Diyos Ama dahil yung rosaryo, yung apat mga mysteries, salaysay lang yun sa buhay ng ating sa 3 years ng public ministry. Okay. So, Ate Aset. Sana sa dahilan na possess. Ate Aset, ano ba yung yung sinasabi mo Diyos Ama magrosaryo sa alas 12? Tuwing alas 12 ng gabi yan? Tuwing alas 12 talaga? Hindi kailangan ibang oras? Hindi. 12 o'clock. Basta 12. Pwedeng 12 sa noon, 12 sa gabi. Ganun. Pero, hindi naman ako nagrosaryo
palagi ng ganun. Ang ginagamit ko rin, Ma'am Mary, so kung may ano lang, may 10 for, matagal na akong hindi nakapag ano ng Diyos Ama, so nagro-rosaryo ako. Saan mo nakuha yun, te? Yung Diyos Ama? Na kailangan talaga alas 12. Oh, may kaibigan ako na dinala ako doon. Sabi na lang, ano daw, makakatulong daw yung, tumutulong daw yung mga Diyos Ama, yung ganun. Sabi ko, kasi noon talaga, Mary talaga ang ano, di ba? Kasi Catholic school ako eh. Nagsisimba ako ng St. Michael's ako. So, from elementary to, from high school to college. Tapos, ang ano talaga, di ba, Mary? So, naano ako sa kanya na Diyos Ama. So tinatry ko naman. So, nag-try ako naman, nag-grocery ako ng Diyos Ama. So, yung pagkawala ng anak ko, kasi na-missing kasi ang anak ko. So, di ba, frustrated ka? So, yun. Sinamahan ako niya. Tapos sabi niya na mag-grocery daw ako ng Diyos Ama. So, doon, yung Diyos Ama is 10, di ba, kabaligtaran ng Immaculate Conception. Kasi yung Mary is 10 Hail Marys, tapos isang Our Father. So sa Diyos Ama, 10 Our Father at saka isang Hail Mary. Ala, Brother Tata, may alam ka sa bagay na yan? Buti nga nakaano ko dito kay Father Darwin kasi para maano ba. Yung husband ko, pinapagalitan ako palagi kasi wala ba daw akong tiwala sa Diyos. Siya, hindi talaga siya pero sabi niya, wala ba akong tiwala sa Diyos? Ganun siya mag-isip. Ganun sabi niya sa akin. Brada, ano yung may papayo mo dito, Brada? So, ang nagbigay niya ng payo na mag-advise na mag-rosary ng Diyos Ama. Paano mo yun? Kaibigan lang? Kaibigan ko. Pwede. Tapos, dinala pa ako dun sa yung parang Mount Miracle ang tawag nila doon sa Cagayan. Yun na lang, pakitanong na lang sa kanya saan galing yung prayer na Diyos Ama, saan galing niya nakuha. Dahil sa pagkakalam natin, hanggang ngayon, wala kahit doon sa lahat ng mga nobinahan sa bookstore, kahit royal bookstore, wala mang nobina na mag-rosary para sa Diyos Ama. So, posible, isa yon sa mga ritual sa binigay na sa mga albularyo. So, ang payo ko sa iyo, huwag mong sundin. Sundin natin lang yung prescribed na mga prayer sa simbahan. Huwag sundin yung kahit pa mag-rosaryo tayo, pero ang nagbigay ng payo, advice ang albularyo, so consecrated ka rin yun sa mga albularyo. So huwag sundin ang lahat ng ang mga payo, advice ng mga albularyo, yun ang sundin. Huwag niyo sundin. Brother Ta. Yes. Ito kasi yung sulat niya. Naka-white daw sila, and then merong mapasukan na Ninyo at Mama Mary, tapos marami daw silang ganon. Parang hate. Then may oil din daw at asin. Divine possession, Brada. Ano masabi mo dyan, Brada? Parang yun sa katulad lang yun ng hate, Brother John Do, yung Holy Infant Community nga naka-access dito, di ba? Sa experience namin dito, almost 10 months siguro ang undergo namin sa deliverance dahil lang sa yung namembro sila ng Holy Infant Community na yung Divine Possession. Isa sa amin naging secretary na anong nagpahingan yun yung sumali siya dahil ang sabi ng leader, pag
mapusis kayo ni St. Michael, pwede ka makapunta ng iba't ibang lugar. So, isa yun. So, hindi yung toro ang makapusis sa tao, hindi. Walang divine position ha. Ang demonyo ang mapusis sa katawan ng tao, hindi ang Diyos. Walang turo ang simbahan kahit pa sa early fathers na ang divine position, yung mga iba't ibang mga santo, anghel, napapasok sa iyo. So, isa yun sa mga practice ng kulto, sister. Kasama yung charismatic? Kasi di ba yung charismatic, pumapasok na si ninyo sa kanila? Para sa experience mo, ang mga membro, mga charismatic, ano na yun? Syncretism na yun. Sinaluan na nila ng occultism yung practice nila. So, na yun, syncretism na yun. Sister, isama nyo na rin po sa confession nyo yun para mas tapos i-renounce na rin yun sa Blessed Sacrament. Apo. Salamat talaga, bro. Salamat talaga. Pero mas maganda siguro, Brother Angel, taga saan ba kayo, sis? Iligan po. Magpunta kayo sa inyong resources para ma-process po kayo. Dahil contaminated na po kayo eh. Ano po? Ako? Para ma-process kayo, kung pwede, ma-deliverance ka, dahil na-involved na ka sa kanila, so malaking posibilidad na contaminated na po kayo. Maganda ma-undergo kayo sa inyong resources. May nag-message dito related to dun sa hindi nagko-communion. Pwede kasi isundot na lang dun sa tanong ni sister. Okay, so ganito, sabi ito, anong maidulot sa isang liturgist na hindi nagko-communion sa community kung ang isang liturgist not having frequent communion? Brother Angel. Tapusin muna natin kaya si sister para isunod natin yan. Sister, sabi ni Bro Tata, mas maganda kayo, no? Kasi na-involve pala kayo doon. Siya, Brother Angel. Wala. Siya yun? Nakatag siya. Wala na siya? Okay. So, kasi baka magtaka siya bakit pa deliverance siya. Baka nagtataka siya anong connection na exorcist priest dyan. Bibigyan lang natin ng linaw, sister, no? Kasi na-involved ka dun sa mga ganyang charismatic kamo na may sinasaniban. Yun ang sinasabi ni Bro Tata. Baka magtataka siya bakit kaya yun. Baka magulat siya. So, mas maganda pa diagnose daw po kayo sa mga exorcist priest. At the same time, yung confession nga, no? So, although exorcist priest na magsasabi sa inyo dahil nga doon sa pagsali nyo sa mga ganyan na nakaputi kayo tas may sinasaniban, sister, hindi po basta-basta yung pinasukan nyo. Kaya sinabihan kayo ni Bro Tata, kailangan na magpa-deliverance. Kasi baka magtaka naman si sister, ano na ito nangyayari sa akin. So yun po, dahil doon sa sinabi nyo na involved kayo doon sa isang no? So ngayon dito sa tanong naman, ano ba tanong exactly po doon sa tanong Sis Edna na hindi dahil anong mangyayari? Liturgist daw po, pero not having frequent communion. Anong maidudulot ng isang liturgist ng ganon daw po? Anong maidudulot? You're not practicing Catholic, so hindi po kayo karapat dapat maglingkod muna diyan kasi ang mga lingkod ng Diyos, lalo na yung mga lingkod ng Diyos, kailangan practicing Catholic tayo. Ano yung practicing Catholic? Dapat frequent yung confession and communion, kapatid. No, dapat lagi tayo nasa state of grace. Bakit? Kayo po ay modelo. Modelo kayo na simbahan, lingkod ng Diyos. So kailangan po talaga nasa state of grace kayo. Ano yon? Bakit nagtataka naman ako kung lagi kayo sa simbahan? Ba't di kayo mag-confess? Anong problema, 'di ba?
So sa mga naglilingkod ngayon, ba't di kayo mag-communion at mag-confess? Eh, nandiyan naman kayo sa simbahan. Anong pumipigil sa inyo? Kaya nyo nga pumunta at mag-stay ng ilang oras sa simbahan. May practice pa yan. Eh, bakit ang communion? Napaka-iksi ng oras. Hindi kayo confession. That's the question. Kung hindi nyo kayang gawin yun, nagagawa nyo mag-liturgy. Kung hindi nyo kayang gawin mag-confess, hindi siya medyo malabo siya, sister, kung sino man nagtatanong yan, no? What's the difference? Ang mas mahaba yung oras mo nga sa paglilingkod. Ang confession, hindi mo na maabot ng 10 minutes, 15 minutes minsan yan . So, hindi po kayo karapat-dapat. Kaya nga yung sacrilege nga yun, no? Yung pati nga doon sa liturgy action. Kasama yung sa sacrilege yun na unworthy ka, sacrilege yun na yung liturgy action mo, ginagawa mo sa misa na you're not even doing the confession. And that means you're living in a mortal sin na dahil nga sa dami ng kasalanan na hindi ka nagko-confess. So you're not worthy. Sabi ng simbahan yan na doon sa 2120 sacrilege sin of sacrilege. So hindi po kayo karapat-dapat, kapatid, base doon sa binasa natin. At pinagtataka ko naman paano kayo nakaka-stay kayo ng matagal sa pero hindi naman kayo anong problema sa confession. So go to confession, kapatid, no? Baka yun nga, yung sacrilege kasi mabigat na kasalanan, sabi, no? Yung naglilingkod ka, hindi ka karapat-dapat, lalo na sa communion, hindi karapat-dapat, sabi, lalo na mas mabigat siya, you're receiving the Holy Eucharist, no? Body and blood of Christ. So yun po, hindi po kayo karapat-dapat, kapatid, ayon sa simbahan, unworthy, sabi niya, no? Treating, no? Treating yung mga treat mo yung na hindi ka worthy, lalo na yung misa po, no? Alam niyo, banal na misa po yan. Yung po, kapatid, no? Go to confession and go to pwede, naglilingkod kayo matagal na oras, 10 to 15 minutes lang po confession, kapatid, para makapag-communion kayo at least nasa state of grace kayo. Be a model, no? Pag naglilingkod tayo, at least para medyo maayos na yung magkaroon tayo ng peace of mind, kapatid. Yun po, kapatid, si Sedna.